Are you amazed at the spiritual enthusiasm, passion, and success you saw in the lives of others? In contrast to their testimonies, have you ever felt that your own personal testimony seems very dull? And have you ever asked yourself why your experience seems very different compared to theirs? Stay with us as we answer these questions here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Mga kapaglaom, another 6 days work is done, yet another Sabbath has begun. Indeed, what a privilege for us to rest from all our work this Sabbath day, mga kapaglaom. Eksakto mga kapaglaom, mapasalmaton kami nga ania kamo kauban namo karon aron sa ulogon ang adlaw nga igpapahulay. Happy Sabbath mga kapaglaom. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Sa tanan, ng mga kapaglaom Giselle, and Happy kapaglaom. Sabbath. Yes, happy Sabbath. Kapaglaom. And mga kapaglaom, before anything else, let us call upon the name of the Lord. Ato idoko mga kaigsuonan, ato mga kapaglaom nga naa diha sa ilang mga media outlets, ato ipiyong ato mga mata magampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit ni ining adlaw nga igpapahulay. Nagapasalamat kami nga kanunay ikaw nagikig-uban namo sa tibuok nga semana. Hinaot pa nga naging produktibo ang among kinabuhi. Nakahatag kami og kalipay sa imuha tubangan og sa among mga isig katao aron nga sila sad makabaton og regalo gikan sa imo nga panalangin, maayong panlawas og maayong hunahuna. Salamat nga giproteksyonan mo ang imong mga katawhan niining pandemic nga ini nga palibot sa tibuok kalibutan. Salamat nga gitubag mo among mga pag-ampo kanunay kay gihangyon among kini sa matamis o gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Alright, so mga kapaglaom, live gihapon kita sa Local TV 25 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, and of course all throughout the Philippines via GSAT Channel 37 and throughout the world through Facebook Live. So good morning and happy Sabbath to everyone who are watching us wherever you are right now. Thank you so much for joining us once again in prayer. Kapaglaom Giselle? Yes. Mga kapaglaom, just like today, ang ato ang kada Sabado nga programa magsugod kini 7:30 to 8:30 a.m. That's 1 hour only, mga kapaglaom, compared to the rest of our week. Nga din nato taga ang higayon sa pag-ampo o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung dili ka mo makahimo sa pagtanaw sa tong live episode today, you can watch or sa replay nato unyang gabi is 7 to 8 p.m. mga kapaglaom. Og amo ginaabi-abi ang ato mga regular nga tigtan-aw, mga kaigsuonan o mga kapaglaom. Ingon man usab ang ato mga bag-o pa lang naka-open sa ilang mga gadgets. Og amo pod kamo ginaawhag, ginaimbitar nga kung naamoy mga prayer requests nga gusto ninyo nga murag dili ninyo ibutang sa kadaghanan, butang ilan ninyo mga kapaglaom og word nga confidential. Right. Og amo kana dad-on dinhi sa ato mga prayer partners dinhi sa ato nga studio. By the way, kapaglaom Giselle, Yes, kapaglaom no? Pastor. Natay mga bag-o nga mga viewers, no? Amen. Si Ami Raimero na nagpayong Church Pasig City. Oh. Happy Sabbath. Happy And Sabbath. also Gina Garcia nga naaslay nindot nga ministry, Grandma Ministry. Grandma murag naibulong ko ana nga ministry, no? Of course si Perla gayon si Aurel nga nadia sa Kidapawan, North Cotabato. Mayong aga na sa inyong tanan. Mayong Happy aga. Sabbath. Happy Sabbath. All right. So indeed it is such a blissful morning
all throughout the week, mga kapaglaom, we were sustained by our God, and that there were so many prayers we have prayed for all Amen. throughout the week. Oo. And sa ato ang naandan, dili gyud na makumpleto ang ato ang Sabado, nga dili ta mo sibya sa mga answered prayers. Exactly. Busa karon atong tagaag panahon ang mga answered prayers gikan ni Kapaglaom Lilidon. Thank you so much mga kapaglaom for sending your praise reports, and I am encouraging everyone to continue sending also your prayer requests because we will be very happy to pray for you. This has been your kapaglaom Lilidon Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. Amen. Happy Sabbath mga kapaglaom! And today, nanapod tayo another batch sa mga praise reports o sa pagsugod gikan ni Mercedita Antigo of Quezon. Katong April 12, 2021, naghangyo siya nga unta ato iampo si Mark Cuento, nagidala siya sa hospital tungod naglisod siya ginhawa. And then, pagka-April 20, 2021, nagpasalamat sila tungod nakagawas na si Mark Cuento sa hospital. Amen. And then, next is from Hermie Connor of Camarines Sur. Katong April 11, 2021, gipaapil niya sa pag-ampo ang iyang asawa nga unta maayo na iyang samad sa iyang tuhod ug ang iyang apo nga nahapod samad sa duha niya ka tiil nga unta maayo na kini. And then, pagka-April 18, 2021, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo ug sa atong Diyos kay ang samad sa tuhod sa iyang asawa ug sa iyang apo kadulong na sa pagkaayo. Amen. Next is from Miriam de la Fuente of Cotabato. Katong April 17, 2021, nagpatabang siya ampo para ka Mr. and Mrs. de la Fuente nga dunay gibati sa ilang panglawas. And then, pagka-April 18, 2021, nagpasalamat sila tungod na ayon na ang iyang bana. Praise the Lord. Next is from Liza of Nueva Vizcaya. Katong April 6, 2021, patabang siya nga include ang iyang family for healing from COVID. Other family members, some are tested positive already, and other family members will be tested ka ng adlaw. And then, pagka-April 22, 2021, magpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo o sa atong Ginoo tungod ang ilang family are now doing well. Tapos na ang ilang 14 days of quarantine and so far, okay silang tanan. Lastly is from J. Diano Guria. Ang iyang prayer concern is about healing and recovery. And pagka April 21, 2021, magpasalamat siya sa tanang nag-ampo sa iyang sister tungod she is already healed from COVID-19. Thank you so much mga kapaglaom for sending your praise reports, and I am encouraging everyone to continue sending also your prayer requests because we will be very happy to pray for you. This has been your kapaglaom Lilidon Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Amen. Amen. Thank you, Kapaglaom Lilidon, for bringing to us Yes. those good news, no, mga kapaglaom. And so, we encourage every one of us nga kung naduna tay mga answered prayers, kay anin siya, no? Kung walay answered prayers, meaning wala kay tanag-ampo. Opo, to. Di ba? Kaya imposible kayo mga kapaglaom nga walay Yes. mga answered prayers every day, because every day ta nagaampo, and every time we pray, naaman dyan ay tubag. So, ipadlala ng mga pinasahi ninyo nga mga answered prayers din ha, aron ma-encourage po ang tagsa-tagsa and may tanan, magdaig ta sa Ginoo all together nga sa mga answered prayers. And so, karon tagaan na po natong panahon ang mga pinadalang prayer requests
No? So kapag laom Giselle, pagasugdan ni kapag laom Giselle og pagbasa. Yes, I'd like to read sa gipadala ni kapaglaom Espito Leonardo, mga kapaglaom. Iyahang ginapaapil sa paampo ang iyahang nagasakit nga tuhod kapaglaom pastor. Iyahang yun nga mention nga grabe, labihan yun nakasakit ug hinaot nga mawala na kini. O taga Pantukan, Davao de Oro, ako ang kababayan. Kababayan nimo. So hinaot mamaayo na siya. Ni apoy prayer request nga gipadala atong usa ka kapaglaom Mayet Baldon, mga kapaglaom alang sa successful nga operation ni kapag siyang auntie nga si Elesa Pantuhas, mga kapaglaom hinaot gayon magmalamposon kini. Doon na siya hubag siyang liog kapag laong pastor. Ni apod tayo gipadala nga prayer request ato ang prayer sender 4710, mga kapaglaom iyahang ginapaapil sa paambo iyahang nga beloved nga anak tungod kay doon na kani medyo kabingkil sa lain niya nga higala siguro atong iapil mga kapaglaom sa pagampo nga tagaan siya peace of mind. Importante kaayo ni og kanang makahatag sa forgiveness ang matag usa sa ilaha. Ni apod tay prayer request mga kapaglaom 1853. Iyahang ginapaapil sa paampo iyahang nga cousin nga si Gilbert Aleo nga operahanan siyahang appendicitis, mga kapaglaom. Yes, we will include that in our prayer. We have also Sherwin Lau nga unta makalakaw na siya og tarong tungod kay nabali iyahang nga bukog, no? So ato kini apil sa atong mga pag-ampo karon mabalik pod ang kusog sa iyahang panglawas. Ni apod tay prayer sender alang pod sa iya hapod ni nga father, complete healing ni Apolonio Perater Umunggos, mga kapaglaom. Ni apoy prayer request ni 5581 hinaot nga maayo na iyahang nga atibing ug gihapod nga anak na karon sila sa Greece, mga kapaglaom naa sa ospital. Agi kay nagpositive sila kapaglaom pastor sa COVID. Ni apod iyahang nga asawa urbana nga si Mark Mayores nga unta mo maayo na pod siya sa iyahang balatian, doon na siya ginabati sa iyahang kamot, mga kapaglaom. Ni apod tay prayer sender 7403, mga kapaglaom ato po ning iapil sa pag-ampo special prayer gud ni alang sa iyahang anak nga si Shiros Princess Zarate nga mo take og pharmacy board exam, mga kapaglaom karong umalabot nga April 25 to 26. I think this is tomorrow and sa following day, mga kapaglaom atong apil nga tanang mutik bagmalamposon gayod, mga kapaglaom. Sa Panginoon si kapaglaom Pastor Pagunsan Tulidas in prayer. Okay, let us bow our heads as we pray. Our Father God, with bowed heads, we come to you once again in your presence. First of all, we are requesting your blessings, your grace, to cleanse us from all our mistakes and the things that we have done in the past and even today, so that our humble requests and prayers will be a savor of life unto life and an incense in your presence that will give us the answer to the different requests of your sons and daughters here. Lord, in a very special way, we pray for Brother Espito Leonardo, that somehow your healing will ease her pain so that he can sleep well and that he can do his work daily. Og amo sa Ginoo gidala sa imo ang amo mga kaigsuunan, labihan na si Sister Elisa Pantuhas nga mahinaot pa nga magiging successful ang iyang operation sa iyang liog. Giyahi guniti ang kamot sa mga doktor nga himo ani aron nga maging successful ang operation. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga hinaot pa ang gugma o pagpatawad maghari sa iyang kasing-kasing.
nasama sa imo nga ginhatag sa amo nga kami imo sad gipatawad. Salamat Ginoo nga ikaw sad maghikap siya kasing-kasing niining panahona. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo nga igsuon si Brother Gilbert Alio, hinaot pa maging successful sad ang operation siya ng appendicitis. Tuguti Ginoo nga ang tanan nga mga medisina, tanan nga mga equipments maga-function sing nagakaigo. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga nabali ang bukog o niya gisumpayan, hinaot pa nga matagaan siya og kusog physical nga makahatag sa iya og maayo nga natural nga pagkinabuhi ang naghangyo ani Ginoo ang imong anak si Brother Sherwin Tao. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga niining pandemic crisis na appeal siya sa COVID positive. Hinaot pa nga ikaw makahikap sa iya nga mga kasing-kasing o mag-ayo ni siya mao si Brother Apolonio. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga tuwa sa Greece. Hinaot pa nga mag-ayo ni siya Ginoo pod sa COVID-19 problem. O ang amo sa gidala sa imo ang among igsuon nga si Brother Mark Mayuris nga hinaot pa nga ang iyahang kamot mag-aayo sad kana ay problema. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga magakuha og pharmacist board exam ugma og sunod nga adlaw. Hinaot pa nga tagaan sa sikaalam sa pagtubag sa eksakto gid nga mga answers aron makapasar siya. Og mao ni si Sister Sarati, si Ross Sarati hinaot pa nga makabaton siya og passing grade nga magamit po nimo sa imo nga ministeryo. Og amo sa dala sa imo si Brother Rodney Lara nga naapod sa Davao, hinaot pa mag-ayo po siya sa iyang ginabatyag nga mo ang COVID-19. Salamat Ginoo nga gitubag mo ang amon mga pag-ampo kay hagihangyo namon kini sa gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Moving on sa ito nga second round of a prayer, mga kapaglaom. I'd like to read sa prayer request, atong prayer sender 9476, mga kapaglaom, atong i-appeal sa atong pag-ampo, iyahang anak. Doon na kini na meet kapaglaom, Pastor, kapaglaom, Renan, nga, dili sila pareha og pagtuo, no, o concern ang mao nga parent nila. So atong i-appeal sa pag-ampo kung unsa man ang kabuton sa Ginoo. Ni apoy prayer request ni 4413, mga kapaglaom, atong i-appeal sa pag-ampo yang asawa nga si Manolo Rodriguez na karon sa Saudi Arabia, mga kapaglaom. Doon na po siya naangkon nga balatian, hinaot nga mawala na kini. Ni apod iyaha nga mother, iapil po niya sa paampo si Monsinilda Camancho, mga kapaglaom, na apod siya balatian nga diabetes karon, atong iapil po kini sa pag-ampo. Ni apod tay prayer request, mga kapaglaom 6475, iyaha pong ginapaampo si Ronald Orozco na asa gihapon karon sa ICU, mga kapaglaom. I think naampo na nato ni the last few days apan sa gihapon hinaot nga naulian na siya, mga kapaglaom, magpadayon ang healing ayang mabati. Di apod tay kapaglaom nga si Reynaldo nga naa siya karon sa state nga coma, kapaglaom pastor, kapaglaom Renan, ato kining apil sa pag-ampo. Naapod si Dr. Das, ato pong i-appeal sa pag-ampo na siya karon sa ospital, mga kapaglaom, nag-positive siya sa COVID, no? Usa na to ka frontliner, mga kapaglaom, nga importante kayo iyaha nga rule din ha sa ospital, hinaot nga mamaayo pod siya. Niapod si 1728, mga kapaglaom, atong i-appeal sa gihapon si Brother Seloy alang sa iyahang kumpleto nga kaayuhan gikan sa iyahang nga mild stroke, mga kapaglaom, maglisod siya istorya. Ato kining apil sa atong pag-ampo, naapod si 0126, mga kapaglaom, ato pong iapil sa pag-ampo nga mamaayo ang iyahang nga trangkaso,
aron makabalik na siya sa pagsimba o sa iyahang pagpanarbaho. Niapod si Anilia sumambot mga kapaglaom, iyahang ginapaapil sa paampo, iyahang dako kaayo nga problema with regards iyahang duha ka mga kabataan kapaglaom pastor, si Candy o si James Raff, na hinaot siya magkahiusa na sila pagsimba one day kapon sa Ginoo ilang kasing-kasing aron mobalik na sila sa pag-alagad sa Ginoo. Niabot si Brother Jimmy, makapaglaom sa gihapon nag-positive pud siya sa COVID, hinaot nga maayo na siya ug sa respond sa iyaha nga mga co-workers naalang sila sa nindot nga kahimtang ana ang protection gikan sa Ginoo. So makapaglaom mao kadto ang mga inyuhang gipadala sa gihapon atong hangyoon si Pastor Pagunsan to lead us in prayer. Okay, with pleasure. Mag-aampo kita mga kaigsuonan. Ginoo niining ikaduha nga batch nga mga pag-ampo amo Ginoo ginaplastar sa imong atubangan. O amo nakita nga daghan kaayo ang mga katawhan nga dunay mga kakulian, may problema sa ilang mga physical nga mga lawas. Yes. Pero nakahibalo kami Ginoo nga ikaw amo ang makahatag sang nagakaigo gyud og kompleto nga pag-ayo. Yes. Una amo dala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Manolo Rodriguez nga tuwa sa Saudi karon. Hinaot pa nga mag-ayo ni siya sa iyang sakit nga COVID-19 kay lisod ni Ginoo nga tuwa sa ubang mga lugar wala sa iyang pamilya. Yes. Hinaot pa maging kompleto ang iya nga pag-ayo. Kauban sad ni Sister Camacho, hinaot pa mag-ayo sad ang iya problema nga diabetes. Amo sa dala sa imo Ginoo ang maigsuon nga sinsiro nga naghatag sa iya nga paghangyo sa imuha, hinaot pa nga iya nga boyfriend makabaton sa imo bilang ikaw personal nga manuluwas aron nga magiging malipayon sila sa ilang nga panimalay. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Ronald Rosco nga nugay nin tawon sa ICU, hinaot pa nga madali ang iyang pag-ayo aron makatabang pod siya sa iyang panimalay. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo nga igsuon labihan na si Dr. Rinaldo Sokgang nga taga Kaliboy. Ginoo aklan nga na aksidente o na stroke dito sa Cotabato. Hinaot pa nga tabangan mo pod in tawon nga makaayo ni si Doc Sokgang aron makapauli sila sa Kalibo. Kauban sa iyang anak si Dr. Dax nga hinaot pa nga magiging strong ang iyang immune system nga malagpasan niya ang iyang balatian nga ini nga mo ang COVID-19. Hinaot pa nga ang mga kaigsuonan, makatawhan nga wala matapiki niini imo nga proteksyonan og ang katong nagamagbalatian na ani magdali pod sila nga mag-ayo. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Siloy nga nakasugata pod og mild stroke, hinaot pa nga mag-ayo pod ni siya. Og amo igsuon nga may sinsiro siyang kasing-kasing nga magsimba pero naa siya flu, hinaot pa mag-ayo pod ni siya Ginoo. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang pag-ampo sa usa ka inahan, Sister Nilia sumambot, hinaot pa ang iyang duha ka mga anak makabaton og kamatuoran og magsunod sa hikap sang balaan nga espiritu, sila makasing-kasing nga magtubag sa pag-ampo sang iya inahan mao si Sister Candy og Sister James. Og amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Jimmy Choa, hinaot pa nga ang tanan nga mga interventions magapaayo sa iya nga balatian nga mo ni karon ang nagproblema sa kalibutan ang COVID-19 virus. Salamat Ginoo nga kinitanan nga mga pag-ampo o paghangyo imo gitubag. Depende sa imong kabubuton sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Daghang salamat Pastor og sa mga tanan nga nagpadala sa ilahang mga prayer requests. And so we encourage you to keep sending your prayer requests, and in fact pwede actually ninyo may matawagan dunay mga numero din ha nga naa sa ato ang monitors or sa ato ang mga TV screens. Mamahimo na ninyong tawagan kung doon na may mga pagdayeg sa Ginoo or mga pag-ampo nga ganahan ninyo ipaabot
sa kahanginan, pwede na nato siya dawato ng mga tawag o mga text messages. And so, kapag laom Giselle, kapag laom Pastor, Yes. we have been talking about how we can become armies of God, no? That's right. And so, we were discussing army as an acronym. Letter A, mga kapaglaom, as you recall, was always committed. And then sa letter R is reach out. Naghisgot kita as to being missionary-minded last Sabbath. And for this Sabbath, finally, letter Y, ang atuang paghahisgutan, yearn for more. That's right. Kapaglaom, Giselle? That's right, mga kapaglaom, na kita karon sa pinaka-last letter sa Word of Army. Ato unang paghahisgutan today, hinaot inyo hapaming ubanan, mga kapaglaom. Ang ato ang quote of the day nagahisgot, the time for labor is short. Let there be much praying. Let the soul yearn after God. Again, let there be much praying. Ano kahang emphasize man yun ng much praying kapag laom ranan and kapag laom pastor. Now today, mga kapaglaom, doon na lang tayo paghahisgutan nga ako tuo nga walay exemption sa matag usa ka nato na agid ta naga-face ta ni ini ginatawag nga wilderness spirituality nga ginahisgutan dinhi. So kapag laang pastor, unsa may pasabot ni ining wilderness spirituality? Thank you Kapag Giselle, Kapag Rina, no. Ang background ni ini ato nibaw-an nga ang mga katawan sa Ginoo nga mga Israelites na himo sila nga slave dito for 400 more than 400 years. Yes. Unya gigamit sa Ginoo si Moses sa paggiya sila paggawas. Kay kabalo na si Moses kung asa pa ang agianan kay dugay pud siya didto sa Egypt, mga 40 years siya didto. Unya sang nakagawas na sila sa mga milagro nga nakapakita sa Ginoo sa ilang opening of Red Sea. Tuwa na sila dayon sa wilderness kay ang tumong sa ato nga maabot sila sa promised land ng Kanaan nga giprepara sa Ginoo for more than 400 years. Unya pag-abot dito sa wilderness, daghan kaayo ang ilahang mga experience mga bagotbot bitaw. Naanad bangod ang tao 400 years god, naanad na sila bitaw sa hayahay nga panginabuhi. So, why sila mahimo kay no turning back na, di man siya makabalik dito, may barko ato panahon. So nagpadayon lagi sila lakaw hangtod nga nag-abot dito ang mga pagsulay nga daghan dito sa wilderness. That's why kay wa na may ang physical nga Egypt, wala na may physical nga Egypt, pero wala na physical nga mga Israelites. Nakakaroon kita sa spiritual Israelites. O ang ato-atuan po, spiritual Kanaan po nga mo ang New Jerusalem. Mao na nga karon naa nata ang katawa sa Ginoo sa wilderness spiritually. Unya ato may baw-an nga karon nga panahon kay nakita sa ika-7th nga last church sa 7 churches, Laodicean Church. Mao na nga ingon dinhi sa ato nga topic, yearn for more. Unsa may ato nga i-yearn? Unsa may ato nga pangayoon? Unsa may aton nga tagaan o pagtagad ni ini? Ato may baw-an nga ang yearn for more mao ang pagduol sa Ginoo o kana pinaagi sa ato mga pag-ampo. That is the only way that we can connect face to face with God through our prayers. That's right. Oo, tinuod no kay mao man na ang ato ang way to communicate with our God through prayers. So if we do not do that, then wala tay communication with her. Correct, right. So unsaon nimo pagduol sa iya ha, right? Correct, right. So that's the best way for us to yearn ni kato. You become attracted to him nga mo pilit ka dito. Correct, ba? right. No? Mao na ingon natin sa quote of the day, let there be much prayer. prayer. Wa nagsulti na, let there be much wealth. O let there be less much pleasures. Pero ang pag-ampo gyud, no? Yes. Kay ato na baw-an nga ang pag-ampo sa ingon nato is like talking to God as a friend. So ingon nato kay nang wala pang dugay, that is the one way of connecting to God. Yes. If you read the Word of God, the Bible, God is talking to you. Yes. How to talk to God is through our prayer. Mga kaigsuonan, ang problema,
kay ang kondisyon nato Laodicea, dili pod init, dili pod bugnaw. So usahay pod ang ato ginauna-una ang Egypt siyan nga mga sayop mautol ang ganahan nato kay naada naman kita sa daan nga kinabuhi. Pero mga kaigsuonan, ang pangutana di, are you satisfied with our wilderness spirituality? Are you satisfied with a happiness or pleasures of the sins of Egypt? So, mauni ang aton tagaan og pagtagad ni ini, no? Ang ingon sa balaan o godly woman nagaingon nga we are still in bondage of sin and we are That's not prepared for freedom nga makaabot na ta sa promised land. So mga kaigsuonan, ilabi na karon nga mga panahon, we have so many idols that is hindering us to be part of the family of God. Right. Tinuod na, Sa Pastor, no? idols. Sa atoa mga kapaglaom nga ma-experience in our daily lives, no? Number one, no, ang internet. Although if it's put, no, I'm not saying it's all bad. Kay the internet is very useful. In fact, we are praying and talking right now with you because of the internet. No, kay it's not everyone who has access to the television, and we are far apart from each other. But the point is that how it is used. Now, is the internet taking away your time for God? If it is, then we have to back off. Right? Kay daghan mga senseless or walay sense na mga kaning idols nato, modern idols, no? So sa na-mention pa nako ganiha nga whatever it is that takes away your time from God, that becomes your idol. Correct, right. So, ingon pa nila, unsa daw kuno ginakuptan nimo, inigmatan nimo sa buntag. No? So, siguro, at some point sa atoang mga pagkinabuhi, we know that sometimes, imbis nga Bible, ang kuptan inigmata, nag-reach out diretso sa cellphone. We would probably understand if it's kaning alarm ba yung pagod. Pero kung magsige na ganing ukay sa cellphone, wala pa gani nakaampulay na po na siya. So, kana siya bantayan na nato mga kapaglaom. No? We are not here to point out mistakes, but these are for us to recognize our own mistakes nga. And mabantayan nato, halaon sa pamandi ay ang mga butang sa ako ang kinabuhi that are taking away my time para sa Ginoo. No? So daghan kaayo. It can be our jobs. Correct, No? right. It can be anything else, mga kapaglaom, that takes our time away from our God. And magkasubo kaayo pamalandungon kapaglaom, Giselle, ba? No, nga unconsciously, wala ta na siya nabantayan. No? And hadlok kaayo ba nga, dili na niya ta kabantay and maano na gyud ta, madala na gyud ta ana, no? Gani kapag laam renan, kapag laam pastor mo sugot deetag sa dili na ata karon or naga-face tas matagos sa kanato lain nato ang mga pagsulay na agian, whether it be financial, physical, labi na gyud spiritual, mga kapag laom murag nag-grab ng ato ang time sa butang nga kanang concern kenta dinhi sa kalibutan atong panarbaho, sa pamilya, lain-lain na lang makapaglam atong health, no? Concern kita nga makaadta sa gawas, malukop na tong tibuok kalibutan kay kadang we think mo gyud na ang maghatag kanatog kana bang satisfaction, but atong kung atong pamalandungan layo na day kita sa Ginoo. Gani ang Laodicean church, makapaglaom, mention din ha sa Revelation, mga kapaglaom, ang Laodicean they had little knowledge of God and little faith in Him, no? Kung atong pamalandungon, gamay kaayo ilahang nahibawan din ha sa Ginoo. Yes. Unya, when temptation arise, would become terrified and disheartened. Makapaglaom, malisang sila kung nalay mga gagmay nga mga pagsulay silang kinabuhi. And they were unarmed and unaccustomed to spiritual war. Their spirits were depressed by long bondage and they were
encumbered with earthly problems and possession. In short, mga kapaglaom, those Christians without Christ, makasusubo kay pamalandungon, no? Kung kita maigo ni ini or naani karon sa atong kinabuhi, kanabang wala gyud, hopeless ka kung naay mga pagsulay, wala kay someone to cling on. And karon kapag laom, Giselle, no, while you were discussing that ba, I realized nga this is who we are now. Yes. Ingon ani ang ato ang palibot karon. Gamay-gamay lang gani magkurog na dayon sa kahadlok, no? Ngano kay we are aware and we believe nga naay Jesus Christ, naay Ginoo, but then taphaw ang ato ang knowledge. Correct. Tinuod na. No, wala ta naka-spend that much time for us to really get to know Him and to kanang indulge ourselves in the study of Him. No? So, mauna nga ingani ang Lisod pud resulta. kapag laang pastor, kapag laang na mo trust ka to someone, di kay nimo suod, Oo. wa ka kaila sa iya ha, wa ka kabalo nga, oy sige dai mo tabang sa imo ha. So mo pud nahitabo sa to maglisod ta og attach atong kinabuhi na sa Ginoo because we don't know God. But ang ato ang discussion karon mga kapaglaom, nindot kaayo nga kung naanad ta nga dili mo duodan ha sa Ginoo during circumstances, mga lain-lain nga wilderness, dapat ay move out ta sa atong sa atong comfort zone mga kapaglaom. O gina-encourage kita nga mas daghanon nato ang higayon sa pag-ampo kapaglaom, pastor. Okay, thank you gyud, no. By the way, naay usa ka experience dinhi si Elder Mark Finley, no. Katong didto bitaw sa Shenyang Church sa China. Yes. And the largest Seventh-day Adventist church in the whole world nga naay membro nga 6,000. Daghan kaayo. Oo, ang pangutana diha nga no man because nagaampo sila alas 4:30 sa buntag hangtod alas 6 sa buntag. Ngano nga alas 4 man kay tanan sila gatrabaho. So mauna nga panahon nga nagampo sa, that's why mga kaigsuonan gamiton gyud nato ining power of prayer kay ingon sa atong Ginoo Luke chapter 18 verse 1, men ought to pray always and faint not. And hindi kita magundang mga kapaglaom, mga kaigsuonan kay mao lang gid ang atong armas, wa na gyud sa uban ang pag-ampo lang yun sa ato nga Ginoo. Always, wala na undang-undang. And even, memorize na gamay pa kita, pray without ceasing. Sa ato pa, why undang-undang? Because prayer is like breathing of the air. Mo na ingon ba nga, prayer is the breath of the soul. Undang ko no mga 5 ka minutos, matay gyud ta pag ginawa, di ba? So mao pod ang ato nga pag-relasyon sa atong Ginoo. Yes, that's right. No? So ato na siyang pamalandungan mga kapaglaom nga ang pag-ampo gyud maura gyud siya ang key aron mahaduot niya sa Ginoo. We are encouraged to have secret prayers. Correct, right. No? So ato ang private prayers, and of course dili nato ma-deny that united prayer also really works. Amen. No? Ang pag-ampo together, what we are doing now, kaya inampo ay ta together regardless of our distance and wherever we are at. But let us not kaning neglect time for individual prayers and private prayers. So I hope mga kapaglaom that we step out of our comfort zones. Yes. No? Daghan kitag excuses sa tinuuray lang. But we have to move on and move out there para mas mahaduol ta dinha sa Ginoo and makalingkawas ta dinha sa ato ang wilderness. Alright. Yes. Kung dili pa kin mo convince mga kapaglaom, natay lantawon nga sa video nga maghatag og testimonya mahitungod sa mga pag-ampo nga natubag dinha sa Ginoo. Let us watch this. Ang akong una nga giampo nga ang Ginoo magpuno kanako sa Holy Spirit aron mahimo kong useful sa iyang buluhaton ug mahimong blessings ngadto sa uban. Ang ikaduha, always ko nagampo sa akong chain of prayer family. Ang kining chain of prayer na organize ni siya adtong last year pag lockdown. Unya, uban sa tabang sa Ginoo nagpadayon ni hangtod karon mo 1 year na ni siya karong April 24 and do na mi himuon nga reunion sa among mga kaubanan diri sa Cebu. Ano na ko nagampo nga mapadayon kini siya hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ang ikatulo, ang mga BUP student last
year pag lockdown nag-enroll mi sa among mga silingan sa from Upper and Lower Kabanayan to Cruzan sa BOP lesson o nakahimo ta og graduation first batch ato October 4, 2020, second batch atong March 13, 2021. Last na ko giampo ang akong makauban ng mga LA nga kanunay madasigon sa buluhaton. Then ang akong pamilya, akong mga customers nga nakadawat sa mga books nga mautoy maghatag nilag kahayag, makabalo sila sa kamatuoran. Ang akong gipangayo sa Ginoo nga hatagan ning tanan ug may panlawas sa akong mga anak, akong mga apo, akong sungkod usa akong bahin sa hatagag taas kinabuhi, kabaskog sa panglawas. O hatagag grasya sa matag adlaw sa akong pagpaningkamot. Tiyahan ko sa ano ba kanang nanguan raman ko, nangagawon raman ko. Yahin ko sa Ginoo nga makamao ko sa mga gitudlo sa kong amo. Ang akong gipangampo kay maayong palawas sa akong pamilya, sa akong kagalingon ug sa tabang sa Ginoo kay akong ma-achieve ang akong mga goals sa kinabuhi. Ang gusto na ko kay tagaan mig maayong lawas, ako mga anak. Miduha magtiayon, ang panginabuhi, tagaan mi og kanang sa matag adlaw maayo ang among pangita, panegosyo, ginagmay. Ang akong ginaampo sa Ginoo atong makagahom sa tanan nga hatagan unta kami grasya sa matag adlaw samtang ako Ginoo nagalakaw sa kadalanan panalipdan mo ako o tabang intaw ang tanang mga katawhan ning kalibutan Ginoo. Panalipdi ang matag usa kanamo. Ang akong ginaampo sa Ginoo matag adlaw kay hatagan miniyag maayong panglawas, ipalayo miniya batok sa COVID-19. Ang akong mga classmates, kaliwat ug amiga, hilabi na ang among mga mahal nga frontliners, ipalayo gyud sila sa virus, ug ang among mahal nga presidente. Lord, heal the world and make it a better place. Welcome. Yes. Kamo mga kapaglaom, unsa pud kaha ang inyuhang ginaampo? So mga kadto kapaglaom Giselle o kapaglaom Pastor, Yes. usa lang kato sa mga pipila sa mga naadtuan nato nga mga ni hatag sa ilaha unsa di ay ilahang ginapag-ampo. Mag-wonder gyud ta pirmi no kay That's pirmi right. mata makadawat og mga tawag, mga text messages sa ilahang mga pag-ampo. So nagsuroy-suroy pud ta sa mga laing-laing dapit and mao kadto ang mga pag-ampo pod sa ato ang mga kapaglaom. So hinaot nga ato sila i-appeal sa ato ang mga pag-ampo. Kapaglaom Giselle? So naagi da ito mga kapaglaom sa lain mga dapit, mga kapaglaom nga mudangop gyud dinha sa Ginoo in times of crisis, in times of lain yung mga sitwasyon, mga kapaglaom hinaot ka mo pod no in times of problems, in times of lain nga mga pagsulay, dangop kita dinha as Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Mga kapaglam, speaking of prayers, ato karong pagpaminawon ang ato ang third batch of a prayer request with kapaglaom Renan. Yes, so mga kapaglaom, mudangop kita dinha sa Ginoo and ato kining itugyan kining mga pag-ampo. Atong sugdan gikan ni Sender 5039. Si Sender 5039 nangayo og tabang pag-ampo kay tomorrow and Monday dunay pharmacist licensure examination. No, so dili na lang nako ikuan ang naa sa lista, but mga estudyante ni sila pastor gikan sa Riverside College dinha sa Bacolod and they will be taking the board exam. So ato sila iapil sa pag-ampo kay ugma na ni siya. Gikan po ni Sender 9229 atong i-appeal ang Paing Alayon family for their recovery. Okay? And Sender 7571 magpaampo pod kay inig kaugma magsabot na sila sa kasal. No, sa atong masultira congratulations Dan. And sakto gyud kay na nindot kaayo ni paminawon kapaglaom Giselle nga kaning mga fellow young people nato ginatugyan gid nila sa Ginoo and they're asking for the Holy Spirit to intervene. This is marriage is sacred. Therefore it requires sacred intervention. No? So, ako masulti lang for now kay sana all and God bless. No? Kidding aside, padayon kita 4142. Magpaampo siya para ni kapaglaom Jeffrey ang atua sa Manila nga unta maayo na siya pastor. And 1124 pod
para sa iyang duha ka anak nga unta mo balik na sa pag-alagad. And si sender 8686 nga unta sa ilahang lugar na anay peace and order, no? Dunay kasamok sa ilahang lugar karon. Ato sila iampo. Doon na po tayo nadawatan gikan sa Banawi, Ifugao, pagkalayo, no? Sa gigikanan sa ato ang mga, but nindot kaayo nga, maski sa kalayo, nagkahiusa kita sa pag-ampo. Gikan ni siya ni Sender 9875. Ang iyang pag-ampo nga unta ang tibuok pamilya niya, matagaan lang always og maayong panglawas, og dili pasagdan kita sa Ginoo. Of course, naagyod kanuna ang Ginoo, and iyang pag-ampo is para sa tanan nga nagsakit og COVID nga unta mamaayo na sila, no? Ato pong i-appeal sa pag-ampo si Kapaglaom Anita nga taga Sultan Kudarat, kay duna siya acute diabetes, mga kapaglaom. Okay, so that's it for this batch, Pastor. Ato silang pag-aampuan. Okay, with pleasure. Let us bow our heads as we pray. Our Father God, with bowed heads once again, we come to you, and we will present to you the different humble requests of your people here. Yes. And in special way, we pray, Lord, for our young people who will take the pharmacist board exam tomorrow and also on Monday. Grant, Lord, that you will give them good health, prepared minds, and give them recollections of what they have studied and learned, so that they can answer the right questions for them to pass the board. And they are Sierra Cadiz, Ara Benedicio, Daniel Maliza, Nati Tovida, Hope Bonda, Andrea Fortaleza, and please, Lord, be with them together with their classmates throughout the Philippines who will take their board exam. And we pray, loving Father, also for Brother Paing Layon, that somehow he will be healed as fast as possible from his sickness. Also, we pray, Father, for a good family of our dear sister, that somehow there will be a family of God, that their family will be a lighthouse in their community, because they are going to have a wedding ceremony not long from now. And also we pray, loving Father, for the healing of Brother Jeffrey from COVID-19. And you know, Father, it's hard to be contacted by this disease. And also we pray, Lord, for our dear sister, that somehow her two children will go back to the fold and continue serving you in faith. And also we pray for peace and love in the community in one of the islands here in Visayas, and particularly in Masbate, that there will be a loving kindness to each of the community members there. And we pray also, loving Father, for the healing of those who were contacted by this COVID-19, and protection for those who have not yet contacted through the holy angels. And Lord, we pray, Lord, for our dear sister, Sister Anita. She is suffering from diabetes and acute diabetes. Please heal her, loving Father, because we ask this in the precious and powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alright. So padayon kita mga kapaglaom sa pagbasa sa mga nahabilin nga mga prayer requests. Gikan ni Sender 5494, nga unta matagaan siya work kapaglaom Giselle, kapaglaom Pastor, nga free sa Sabbath. Correct. And that ato po iampo ang mga kabatan-unan dito sa Upper Timunan nga church, no? Unta ang ilang singing group magpadayon, and mapadayon sila sa Kadasig. Ang Sender 6222 para ni Sister Mila nga unta maka-recover na pud siya, together with her two elder sisters nga unta dili lang pud sila matakdan sa sakit. And gikan pod sa kang Sender 1316 nga para sa iyang sister nga si Jubina Hison Tonggol nga tuas sa hospital dito sa California for some severe ailments. Also naatay gikan ni Sender 8563
para sa iyang cousin na si Rizel. Nga dunay operation sa iyang appendicitis, mag-appendectomy tingali ni siya. For fast healing and recovery lang mga kapaglaom atong iampo. And ato pong i-appeal sa pag-ampo ang pinadala ni sender 6050 nga makatulog na daw siya pirmi, no? Unta si kapaglaom Nadita, no? And naa siya'y nga maulian na po siya sa iyahang mga sakit. And ang iyahang pikas nga mata sa right side kay blurry mga kapaglaom, murag effect ni tungod sa iyahang diabetes. Doon na po siya mga lain pag yun nga mga complications sa iyahang lawas nga ato ang pag-ampuan. Alright. Kapaglaom, Giselle, doon na ba tayo mga gikan sa Facebook? Yes, mga kapaglaom ni ay inyuhang ipadala ato ang basahon gikan kang Joe Cepeda. Nagpaapili siya gapaampo kapaglaom pastor alang sa kumplito nga kaayuhan alang sa iyang husband nga si Orlando Cepeda. Mga kapaglaom ato pud ni apil sa pag-ampo labi na gyud si Jabel Faildan. Doon na po siya prayer request nga unta mag-negative ang resulta sa swab test nila. Niya po si Justin Hope, mga kapaglaom, nagpa-appeal sa paampo alas sa iyang father nga unta mamaayo na kini gikan sa iyang pagka-stroke. Niya si Linda Bana, mga kapaglaom, doon na po siya ginapaampo sa lain-lain nga mga pamilya nga adunay proteksyon labi na gyud sa COVID-19. Si kapaglaom Victoria Navarro, mga kapaglaom, atong i-appeal sa pag-ampo si Sister Ann Sindol nga admitted right now sa ospital. Mga kapaglaom nga unta maka-recover siya siyang health o mahilikay lang sa inlain yung mga bulatian labi na gyud proteksyon sa COVID. Mga kapaglaom, niapod si Joy Silvano, prayer request, mga kapaglaom, usa ka evangelist si Brother Jemmy de la Peña, ato kining apil sa pag-ampo tungod kay nakasugata siya kapaglaom pastor kapaglaom rin ng aksidente. Unya na siya karon sa ospital ug naa siya memory problem, mga kapaglaom hinaot nga mamaayo kini si kapaglaom Jimmy sa dili madugay. Also please include in prayer fast healing si ang sister nga si Jennifer Rendora, mga kapaglaom doon na siya stomach ache, naga-vomit pod siya, doon na pain sa iyang panglawas. Comfort alang sa kasi siyang kasi niya si Greg Balbero tungod kay ni panaw iyahang wife kapaglaom pastor kapaglaom menan si Marilu naa sila karon sa Leyte. Naapod si Sir Carlos, Kuya Edwin, Sister Bella o Sister Bibi Chris ato pong i-appeal sa pag-ampo ilahang health problem, mga kapaglaom. And of course, Brother Nilson sa pneumonia and sister-in-law niya si Cheryl alang siyang leg surgery. Last but not least, naapod si mga brother nato din si Hinges or Hinges family, Livingstone family and Steen family, naapod si Anita Minster and family. So mga kapaglaom ato ning iampo karon kapaglaom. Okay, let us bow our heads as we pray. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit ni karon ang ika-fourth batch nga mga humble request sa pag-ampo. Mo gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga hinaot pa nga giyahan siya nga matabangan mo siya Ginoo nga makakitag trabaho nga makalikay siya sa pagtrabaho sa adlaw nga ipapahulay. Amo sa dala sa imo Ginoo amo mga igsuon Sister Mila nga hinaot pa nga ang iyang recovery sa COVID-19 virus maging madasig. Paspas aron nga makabalik siya sa iyang pamilya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga tuwa sa California may kaybalo kung unsay serious illness, hinaot pa hikapon mo ang iyang physical nga lawas sa mag-ayo si Sister Jovina Hizon. Og amo sa dala sa imo si Sister Pakulba, hinaot pa ang maging successful ang iyang operasyon sa appendicitis. Og Sister Nadita Galisting, hinaot pa nga kanunay nga nagaampa-ampo sa iyang gibati nga mag-ayo Ginoo. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among mga kaigsuonan si Brother Cepeda nga hinaot pa nga mag-ayo pod ang iyang ginabati nga kakulian sa iyang panlawas. Og
amo sad gidala sa imo si Brother Jabel Faeldan nga kabay pa inra nga mga swab test paging negative agora sila ay makapahuway sa inla nga mga trabaho. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo mga igsuon nga nakasugata og stroke naot pa nga sila mag-ayos at Ginoo aron nga magamit nila ay ilang kinabuhi sa pagdala sa mayong balita o makaserbisyo pa pod sa ilang pamilya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga magiging tagaan sa mayong panlawas ang mga pamilya ni Sister Linda Bana. Hinaot pa nga mag-ayo ni sila completely aron nga makahimo sila sa ilang normal nga pagtrabaho. Amo sa dala sa imo Ginoo ang mga request nga amo gipadala sa imong alagad, mga Higgins family, Livingstone family, Anita Minister family og uban pa nga mga pamilya sa abroad nga gipadala ni Sister Silvano. Hinaot pa nga mag-ayo ni sila. Og amo sa gidala sa imo ang mga bagay nga naa sa hospital. Hinaot pa nga Sister Ann Sindol. Hinaot pa nga mag-ayo po ni sila. Ginoo lisod ang mga sakit ni ini nga hindi namo makita. Hinaot pa nga ampingan tawon kami. Labi na gini amo mga kaigsuonan nga naana naman natakdan ini. Og si Brother De La Piña hinaot pa nga nakagawa sa ospital nga mabalik pod ang iyang memory aron magamit siya sa pagdala sa mayong balita. Amon dala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga mag-ayo pod ang iyang sakit sa tiyan. Si Brother Sister Rendora hinaot pa nga maging normal ang iyang mga pagbati. Og amo sa dala sa imo Ginoo Sister Marilo Arbuso hinaot pa nga mag-ayo pod ni sila. Ilabi na gid sa pag-loss ni Sister Alboro, hinaot kikapon po ang kasing-kasing sa iyang pinangga nga asawa, si Brother Greg nga hindi maguol kay naay paglaom sa pagkabanhaw. Amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Carlos Edwin o Sister Bilya nga mag-ayo pod ni sila sa ilang mga problema. Kauban si Sister Bibi Chris. Hinaot pa nga magiging complete pod ang pag-ayo ni Brother Nelson o Sister Cheryl. Ginoo, amo sa dala sa imo ang amo igsuon si Brother Oding Sabino tuwa sa Kalibo Aklan nga 97 years old. Hinaot pa mag-ayo pod ni siya sa iyang mild stroke. Og amo sa dala sa imo ang problema o kon kasubo sa mga Birosel family dito sa Ibahay Aklan sa iyang membros pamilya nga nagpahuway si Brother Bobong. Hinaot pa nga tagaan mo sing kalipay paglaom ang iyang pamilya. Kaupon man si Brother Inong o Sister Alice o duka sa Luok nga salamat nga nag-ayo sila completely sa ilang mga COVID problem. Salamat Ginoo nga kinitanan nga di namo na mention ikaw nakabasa silang kasing-kasing nga mag-ayo pod sila sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much for that prayer kapaglaom Pastor. Daghang salamat sa atong makapaglaom nga nagtig-uban kanato sa pag-ampo. Makapaglaom atong hinumduman at let us take advantage of the gifts we've been given, the privilege of both private and corporate prayer. O mga kaigsuonan, gisaaran kita when the way is prepared for the Spirit of God, the blessing will come, of course. Yes, and mga kapaglaom, Satan can no more hinder a shower of blessing from descending upon God's people than he can close the windows of heaven that rain cannot come upon the earth. And that's right, mga kapaglaom, the formula is very simple. Kung less ang prayer, less pod ang power. Kung much ang prayer, much pod ang power. This is Giselle of Hope Channel Cebu reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. And this is Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu inviting you to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, this has been your Kapaglaom Pastor Pagonsan. Let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.